Good evening po mga kaibigan. Kaunting live lang po pagkatapos ay matutulog na po tayo. So ngayon mga kaibigan, ito po ang ating live ngayon. No? Alam naman po natin mga guys na pinalitan po yung mga pulis po no, sa Davao ay pinalitan. Dalawang balasa ba yun? Dalawa, no? So galit na galit po di ba si Baste at galit na galit po siya dito kay General Nicolas Torre III, no? Sa Police Davao Regional Director, Nicolas Torre III. So, galit na galit po si Baste dito. At sabi nga po niya na pag nakita niya ay sasampalin daw niya. So, mga kaibigan, ito na ngayon ang pag-uusapan natin. Ayan na, nagkakabukingan na. Mga guys, kaya naman pala galit na galit si Baste na pinalitan yung mga kapulisan doon. Kasi alam naman natin mga kaibigan na yung mga pulis doon, mga kaibigan sa Davao City, ay napakatagal na naglilingkod doon. 'Di ba? At kaya din naman pinalitan yun dahil ayan nga mga kaibigan, sa sobrang tagal na naglilingkod ng mga kapulisan doon ay parang nagiging private army na sila ng mga Dutertes. At masyado na silang rooted, indebted na sila doon sa mga Duterte na parang nagagamit na rin sila mga kaibigan na parang nagagamit na sila ng mga Duterte sa mga personal at sa mga pansariling mga interes. No? So isa din yan sa dahilan kung bakit binalasa at pinalitan ang mga kapulisan na ito. At yun nga mga kaibigan, nagkakabukingan na po, no? Nabubuking na po mga kaibigan kung ano ang nangyayaring kababalaghan sa Davao City. No? So, eto mga kaibigan, discrepancies in police logbooks cast doubts on Davao's low crime rates. Ayan na. So, bago po ito, no, nagkakabukingan na mga kaibigan, no? Police Davao Regional Director Nicolas Torre III presents 2 police blotter logbooks from the Kalinan Police District are standards and other sanitized apparently to show fewer crime rates. So mga kaibigan, no, eto mga kaibigan, merong dalawang logbook na pinapakita dito. At yung isa mga kaibigan, andoon yung standard no na isang logbook at yung isa naman ay sanitized, no? At pinapakita dito na merong low crime rate sa Davao. So, kitang-kita dito mga kaibigan, no? Ayon dito sa balita na parang merong pinagtatakpan para palabasin na ang Davao City ay merong pinaka-lowest crime rate. Grabe, no? Grabe talaga sa fake news ang mga DD sheets. Pati ba naman sa mga crime rate, kailangan nyo pang pekeen? Diba? So, Davao Philippines Director, Philippine National Police PNP in Davao Regional flag troubling discrepancies in police logbooks that call into question the reported low crime rates in Davao City. Grabe mga kaibigan. So, PNP Davao Regional Director Nicolas Torre III showed on Wednesday, July 31st, 2 police blotter logbooks from the Kalinan Police Precinct, covering the period from January to June. One logbook contained standard entries for record keeping, while the other appeared to be sanitized, reflecting a significantly lower number of crime reports. So mga kaibigan, meron dito no, iano ko na lang sa inyo Katulad nito mga kaibigan, no, example, yung mga sinite dito na example mga kaibigan. Halimbawa, itong isang naka-record dito no na merong isang motorcycle na reported na missing daw no sa Kalinan. And the next day mga kaibigan, eto
Nirecord doon sa logbook na found, na nakita na daw. Nakita na raw yung motorcycle. But in reality, mga kaibigan, hindi ito nakita. See? In reality, the vehicle had been stolen in Kalinan and its parts were discovered in Talomo. Pero doon sa record, mga kaibigan, nilalagay sa record na ito ay nakita. See? Merong fraud, merong daya doon sa kanilang logbook. Hindi nilalagay ng mga pulis doon sa Davao City yung tunay na nangyari. Hindi po nila nilalagay kasi nga ipinalalabas po nila na lowest or low crime rate sa Davao. Pero ngayon nabuko na. Kaya nga galit na galit si Baste. Ito pala yung dahilan. Kasi marami pala silang itinatago ng mga skeleton. Marami pala silang mga tinatago na mabubuko. At eto, nabubuko na nga mga kaibigan. Kita nyo? Kaya naman pala galit na galit. Sabi ko nga sa inyo, di ba mga kaibigan, doon sa vlog ko, bakit kailangan magalit ni Baste? Pinalitan lang naman yung mga kapulisan. At saka mga kaibigan, no, gano'n naman talaga yung ginagawa Pinapalitan ang mga pulis, binabalasa talaga yan. No? Kasi nga, para sila po mga kaibigan ay hindi masyadong maging familiarized doon sa kanilang mayor. Nang sa ganun ay hindi sila yung parang maging too much familiarity, parang nagiging na sila nagiging private army na sila. At too much familiarity, napakatagal na nilang naglilingkod sa mga Duterte, parang ang nangyayari, nagagamit na sila ngayon sa mga personal na interes, maging sa mga illegal na mga gawain. Diba? So mga kaibigan, tuloy natin, no? It was reported as found for record purposes, when in truth, it was a case of theft. Kita nyo? The vehicle was chopped and some parts were found in Talomo, but it was recorded as for record, meaning no theft was acknowledged. Torre said. So yan po mga kaibigan, hindi po nila ina-acknowledge, hindi po nila nilalagay sa logbook ng police report na ganito yung tunay na nangyari, na nawawala ang vehicle ay chinap-chop, pagkatapos nakita siya na naka-chop-chop na sa may Talomo. So siya po ang vehicle na yan ay nawawala. Pero anong nilagay nila sa record? Found. Nakita na daw. So, pinapalabas po nila na walang krimen na nangyari. But actually, meron pong krimen na nangyari. Ito po ay ninakaw. No? So, ano pa? Torre also recounted a case involving a mother who brought her 14-year-old daughter to see him shortly after he assumed office. He said the mother tearfully explained that they went to a police station on June 4 to report that her daughter had been sexually abused since she was 10 years old. So yan mga kaibigan yung bata sexually abused since she was 10 years old. Despite the gravity of the situation, the police allegedly advised them to go home and wait for a call to have the suspect arrested, said Torre. Is that how you handle a case? Torre asked. So mga kaibigan, ayan na, lagot si Baste. Naglalabasan na yung mga kalokohang pinaggagawa nila sa Davao. So mga kaibigan, sa tingin ko lang ito komentaryo lang natin. Sa tingin ko lang, baka naman yan ang instruction ni Baste. Baka naman yan ang instructions ng mga
nagdaang mayor ng mga Dutertes na kapag merong krimen, huwag ilalagay. Di ba? Para pagmukhain na ang Davao ay low crime rate. But in fact, hindi naman pala totoo. Ang lalaking sinungaling. Napakasinungaling talaga ng mga Dutertes. Wala na kayong credibility. Ngayon, wala na kayong credibility. Booking na kayo sa mga kasinungalingan nyo, mga Dutertes. Pati ba naman itong crime rate ng Davao? Ha? Pinagsisinungalingan nyo pa, hindi nyo nilalagay ang katotohanan? Kita nyo, isang nanay nag-report sa pulisya sa Davao City para sabihin na yung anak niya ay ginagahasa since 10 years old. Pagkatapos, anong ginawa ng pulis? Napakabigat ng kaso ha. Pinapauwi lang at ang sabi dito, mag-antay na lang daw sa bahay kung kailan maaresto yung suspect. O anong sabi ni General Torre? Sinabihan niya yung mga doon. Ganito ba kayo mag-handle ng case? Ba? Another incident he highlighted involved a student who reported the theft of her mobile phone inside a classroom. However, the police blotter noted the incident as for record purposes, and he did not classify it as a theft case. Grabe! May basbas yan ni Mayor? Mayor Baste. Ganyan ba ang instructions mo sa mga kapulisan ng Davao City? Para lang pagmukhain na low crime rate kayo? Grabe, sobra ang kasinungalingan nyo. Grabe ang pagsisinungaling nyo. Para lang pagmukhain na safe ang Davao? Para lang pagmukhain na low crime rate kayo at safe ang Davao, dinadaya nyo pati record? Anong klase kayo? Anong klase utak meron kayo? Mga utak talaga kayo na mga talangka. Grabe. Kasi kapag in denial kayo, dinideny nyo na merong mga nangyayaring heinous crime dyan sa Davao, ibig sabihin, hindi nyo nasusolusyonan yung mga krimen dyan. Pinapalampas nyo lang, ini-ignore nyo lang, para nang sa ganun magmukhang low crime rate. Hindi nyo pala nililista yung mga blotter. Naku, mapapamura talaga ako dito. Alam niyo kung ako itong bagong director na si General Torre, talaga naman baka napagsasampal ko yung mga pulis diyan. Pero sa bagay, ano nga bang magagawa ng pulis kung yan ang utos sa kanila ng LGU? Kung yun ang utos sa kanila ni Baste. Kasi yung mga pulis na yan, sumusunod lang naman yan sa utos sa kanila ng LGU eh. Dahil under yung mga pulis na yan sa LGU. Ang LGU, si Baste Duterte, siya ang nagpapalakad sa mga pulis na yan. Kaya pala galit na galit siya mga kaibigan. Kasi alam pala niya na maraming mabibisto yung bagong chief, yung bagong PNP chief of police ng Davao. Alam niyang maraming mabibisto, kaya naman pala siya mga kaibigan ay talagang galit na galit at sasampalin daw niya. Grabe Kaya pala gusto niyang sampalin itong si General Torre
na tinanggal daw, pinalitan daw yung mga pulis ng Davao. Kaya naman pala, galit na galit siya kasi alam niya na maraming mabubuko. Diyos mio. Eto ba mga DD sheets ang pinagmamalaki yung Davao na low crime rate? Hello! Diyos ko, mabuti na lang gabi na ngayon kung hindi baka tatawa ako ng sobra-sobra. Eto pinagmamalaki niyo? Low crime rate? Peke naman pala. Grabe ha? Sobra mga DD sheets. Ano pa? Based on PNP, ito pa. Additionally, a November 2023 entry showed 19 recorded cases including theft, robbery, and physical injuries. Yet, makinig kayo, yet another logbook submitted to the Davao City Police Office reported only 3 cases. Putang ina. Napapamura talaga ako. Yung 19 cases, ginawang 3. Kasi dungalingan mo, baste. Ang sarap murahin, mga kaibigan. Ganito ginagawa nyo sa Davao. Mga putang ina nyo. Ganito ginagawa nyo sa Davao, ha? Niluloko nyo yung mga tao, niluloko nyo ang buong Pilipinas, mga putang ina nyo. Hindi ako nagmumura mga kababayan, pero napapamura talaga ako. Niluloko nyo ng mga kababayan nyo, ang mga taga Davao, pati buong Pilipinas, niluloko nyo, pati ang buong mundo. Yun naman pala, sobra-sobra pala ang krimen sa lugar niyo. Putang ina mo, baste Duterte. Napakawalang hiya mo. Demonyo ka talaga. Kasi yung ginagawa mo, hindi mo ina-acknowledge na mga krimen ito, mga heinous crime ito. Ibig sabihin, hindi nyo sinasolusyonan kung ano ang mga nangyayaring krimen sa Davao. Binabali, wala mo. Baste Duterte, walang hiya ka. Putang ina mo. Binabaliwala nyo. Kawawa ang mga tao sa inyo. Dahil ibig sabihin nito, hindi nyo nililista, hindi nyo ina-acknowledge ang mga nangyayaring krimen, ibig sabihin, hindi nyo sinusolusyonan. Kawawa ang mga maliliit na tao sa bayan ninyo. Grabe ha? Mga kaibigan, 19 cases, ha? Ginawang 3 lang. Kita nyo ha? Ayan o. A November 2023 entry showed 19 recorded cases, including theft, robbery, and physical injuries. Yet another logbook submitted to the Davao City Police Office reported only 3 cases. So mga kaibigan, 2 yung logbook nila. Yung isang logbook, yun yung tinatawag na sanitized logbook, na yun ang ibinibigay nila mga kaibigan. Na kung saan, puro kasinungalingan. 19 cases, ginawang 3 lang. Grabe! Mga sinungaling kayo, mga Duterte. Ipinanganak kayo ng mga sinungaling. Alam niyo, bakit ako nagagalit? Nakakagalit ito guys. Kasi ibig sabihin nito, hindi nila sinusolusyonan yung mga krimen na nire-report sa kanila. Kapag hindi mo kasi yan inilagay dyan, kapag hindi mo ina-acknowledge, ibig sabihin, binabaliwala mo yan. At hindi nyo sinusolusyonan. Yan ang ginagawa ni Baste. Yan ang ginagawa. Yan ang instruction niya, malamang sa mga kapulisan. Kasi mga kaibigan, hindi naman kikilos ng ganyan ang mga kapulisan na yan kung walang instruction ng mayor. Kaya naman pala mga kaibigan, pinagmamalaki nila na yung crime rate daw nila, low crime rate. Hello? Low crime rate yan? Pinepeke nyo pala ang mga record sa Davao. Pinepeke nyo
para lang sabihin na low crime rate kayo. Grabe, no? Ano pa? Based on a PNP memorandum circular in Davao, all crimes must be logged in a police blotter and forwarded to the DCPO following the crime information reporting and analysis. Failure to comply with this protocol constitutes a criminal offense and can result in dismissal from service. I could file charges, but I prefer to use this as a teaching moment, Torre said. So mga kaibigan, gumawa na doon si General Torre kumbaga, binago na niya mga kaibigan, no? Siya yung bagong ano dito PNP director sa Davao. So gumawa na siya doon ng mga bagong sistema, mga bagong patakaran dahil bulok ang patakaran ng PNP sa Davao. Dahil ang mga mayor na nagdaan ay mga bulok din, mga Duterte. Kita nyo ang pinagagawa nila mga kaibigan? Kita nyo? Mga sinungaling. Santambak sila ng mga sinungaling. So mga kaibigan, eto siguro hindi lang nila ngayon ginagawa to. Siguro noon pa nila ginagawa yan na pinapalabas nila na low crime rate ang Davao City. Well, in fact, hindi naman pala low crime rate. Bumababa lang dahil hindi nila nililista, dahil dinadaya nila ang listahan. So, kailan pa nila ginagawa to? Kailan pa nila niluloko ang taong bayan? Kailan pa nila niluloko ang mga Davaoenyo? Kailan pa? Siguro may maraming mga cases ng rape, hindi na nila pinapaalam, hindi na nila nilalagay sa logbook. Dahil lang para itago na maraming rape victim. Grabe, no? Ito namang aso. Tahol lang tahol. Yan. Grabe mga kaibigan, no? Nakakagalit talaga mga kaibigan. Imbis na gabi na, matutulog na ako, nagagalit pa ako And then sabi pa niya, despite these discoveries, Torre made it clear that he would not revisit records from previous years. Kung ako dito kay Torre, mga kaibigan, i-revisit niya yan. Marami pa siyang makikita dyan, no? I won't go back to investigate those. It's all water under the bridge. Let's move forward. Dwelling on the past won't benefit anyone and could harm the people of Davao even more, he said. Sa bagay, so si Torre mga kaibigan, itong bagong PNP chief dyan, bale mag-aano na lang siya, mag-move on na lang daw siya at pababayaan na lang niya yung mga kung anong nangyari in the past. Pero sana i-ano din niya to kasi mga kaibigan, para makita niya yung mga kaso, mga tunay na kaso, di ba? Na binaliwala lang ng Davao dahil lang sa gusto nilang itago yung mataas na crime rate nila. Di ba? Kapal na mukha, no? Ang kapal na mukha ni Baste Duterte. Ang kapal na mukha ng mga Duterte na magmalaki na low crime rate, yun naman pala, puro peke ang kanilang pinapalabas na crime rate. Grabe, no? Mga utak, demonyo talaga, mga putang ina. Kaya, ano pa? Torre classified that many of the 19 DCPO station commanders who have been reassigned now also serve as station commanders in other provinces. Nagtatrabaho sila. They are working. No? So, nagtatrabaho, nag-work naman pala, pero galit na galit si Baste. Kasi nga, alam ni Baste na wala na. Bukong-buko na sila. Diba? O kita nyo ngayon, bukong-buko na. Kung anong ginagawa nila sa Davao. Itinatago nila ang mga tunay na mga data ng crime rate. So, bukong-buko na sila ngayon, mga kaibigan. Kakahiya ang ginagawa ng mga Duterte na to. Alam mo mga kaibigan,
ng Dabawenyo ang isang maayos na LGU, ang isang maayos na mayor. Sana tumakbo si Congressman Migs Nograles. Napakatalino, mga kaibigan. Si Congressman Migs Nograles, attorney yan, napakatalino, napakagaling, napakabuting tao. Sana tumakbo siya as mayor para palitan na niya yung mga Duterte na yan na walang ginawa sa Davao kundi magsinungaling, kundi maghari-harian. Diba? Palitan na dapat yan, mga kaibigan. Hindi sila dapat na namumuno sa Davao. No? True, mga aso, mga Duterte at didishit, tahol lang tahol. Umiiyak, mga umaalulong. Good eve, sis Admin Rich. Good eve din po sa inyo, no? Bebang. And then sa Sana Pamaran, basta mga Duterte, mga sinungaling talaga. Tama po, sinungaling talaga. And sa next election, deserve na ng Davao a better governance. Joji Di Pomoseno Relato. Correct, no? Kaya dapat merong tumakbo na iba para mapalitan na ang mayor ng Davao. Yan. Kaya naman pala si Basti Duterte naggagalaiti at gustong sampalin si General Torre dahil pala alam niya na maraming mabubuking ang bagong alam niya na maraming mabubuko si General Torre at alam niya na dahil wala na yung mga kapulisan na dati-dati pa ay naninilbihan sa kanila, no? Ay wala na siyang mauutusan. Wala na silang magagamit para sa kanilang mga illegal na mga aktibidades. Kasi mga bago na yung mga kapulisan eh. Diba? Wala na yung mga loyal sa mga Duterte. Kaya galit na galit si Baste, no? So, ayan mga kaibigan, no? So, ngayon alam nyo na, wag na po tayong maniniwala kapag sinabi na ang Davao, ang lowest, ay merong pinaka-lowest crime rate. Wag po. Wag tayo maniniwala. Kasi, nakita na natin ang katotohanan. Kita nyo? November, may naka-record 19 po. 19 ang crime rate na sa isang ano lang yun sa isang petsa. Ano ang ni-record? 3 lang daw. 19 pagkatapos 3 lang ang ni-record. Kita niyo yung pagsisinungaling. Tapos pati yung bata na ginagahasa since 10 years old hindi rin inilagay sa logbook. Kita niyo? Madaming mga crime rate, mga kaibigan. Maraming mga krimen na hindi po talaga nire-report. Instruction ba yan ng LGU ng Davao? Instruction ba yan ng mayor ng Davao? Na huwag i-report ang mga crime rate para nang sa ganun magmukhang napakagaling pala ng Davao. Di ba mga kaibigan yan ang pinagmamalaki ni Duterte? Tingnan niyo yung Davao. Low crime rate kami. Diba? So, ibig sabihin pala mga kaibigan, ever since, pinagluloko na pala tayo ng mga Duterte na to. Hindi pala totoo yung sinasabi nila na low crime rate ang Davao. Kailan pa nila ginagawa to? Kailan pa nila pinagluloko ang mga tao? At ang taong bayan na low crime rate daw sa Davao, yun naman pala ay hindi pala nila nire-report. Kailan pa nila ginagawa yan? So mga kaibigan, dyan na lang muna at antok na po ako. Maraming po salamat sa mga nanood. Bukas na lang po muli. Bye-bye po. Fight fake news. Expose the truth.